para po mas mapaganda pa ng Pangulo ang performance ng kanyang administrasyon. Galing, di ba? So para daw, mas mapaganda pa ni Bongbong yung administrasyon niya, tatanggalin niya tao. So parang ganito parang ganito yung sinasabi nitong tanga-tanga na to. Maganda naman ang maganda naman ang serbisyo, maganda naman ang kita natin, maganda naman ang lahat ng mga ginagawa natin, walang problema. Pero mas gusto ko, mas malaki pa kita natin. Mas gusto ko, mas maganda pa yung mga programa natin. Anong gagawin natin? Tanggalin mo yung mga tao, magpalit ka ng bago. Ganyang kagago si Claire. Kasi kung ako, maganda naman pala yung ginagawa, o di mag-set tayo ng mas mataas na mag-set tayo ng mas mataas na target. O halimbawa, target natin, na-hit natin yung 100%. O di next cycle, ang target natin, 150%. Same na tao, same na sistema, mas sisipagan lang, may hit natin yung mas mataas, na-hit natin ulit. Sobra pa. O, next cycle, 200% na yung target natin. Ganun. Pero yung sasabihin mo na maganda na ginagawa ng gobyerno natin ngayon. Ang ganda ng patakaran, lahat maayos. Kaya palitan natin yung mga tao, maghanap pa tayo ng mas magaling para mas gumanda pa yung gobyerno. Abay, tanga. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Ay, magandang araw, maghapon. Tanghali, gabi sa lahat ng mga nanonood. Kamusta naman ang inyong mga buhay-buhay? Ito na naman po tayo, ang inyong pinakapaboritong walang kwentang vlogger sa balat ng YouTube. Another day, another uratang session with yours truly, Boss D. At tayo na naman po ay maghahatid sa inyo ng makabuluhang katatawanan na mga nagaganap sa bayan natin Pilipinas. Oo, mga bossing, at pasasakitin na naman natin ang mga ulo ng mga tamad, ng mga imbalido, walang silbi, mga hayop, mga kawatan, mga kupal, mga kumag, mga demonyo, santana, sudas, warabas, estas, magnanakaw, mandarambong, sinungaling, mambubudol. Nako po, maraming salamat sa inyong pagnood doon sa ating huling upload, yung mga resign ng mga gagong mga gabinete. Mga gagong gabinete. Oo, mga bossing, trending na trending. Maraming salamat sa inyong panonood, pagla-like, pag-share. At maraming salamat. At maraming thank you lalo sa mga nagsusuper thanks. Syempre, marami pa pang mga nanonood dito na hindi pa po subscribe. Kaya subscribe na. Dito sa pinaka walang kwentang channel sa YouTube. Nako po, maraming salamat sa mga bagong subscribers natin at yung mga lumang subscribers natin. Maraming salamat for staying. Di masaya dito sa channel natin. O kahit na walang kwenta yung vlogger, masaya dito kasi kahit pa paano yung mga balitang nakakainis, nagiging nakakatawa. Ayun na nga mga boss. Anong masasabi nyo doon sa katamaran nito ni Bongbong Marcos na pagpaparesign? Ang resign na yan po ay sinyales na tamad talaga yung presidente natin. Walang bayag. Tamad na, wala pang bayag. O paano natin nasabi? O kasi nga, hindi mo kayang patanggalin, hindi mo kayang alisin
Oh, kaya ayan, pagre-resignin mo na lang. Sunod sa proseso. In this case, kay Bongbong Marcos, ang proseso na hindi niya sinunod yung maging masipag. Sobrang tamad ng kupal na ito. Kaya yung mga empleyado, instead na i-evaluate niya isa-isa at tanggalin yung mga empleyado na tamad at walang silbi, pinag-resign na lang niya lahat. Pero mga bossing, style na ng mga kupal yan. O ganyan talaga yung mga tamad, yung mga weak, yung mga walang bayag, walang itlog. Ganyan yung mga ayaw nang magtrabaho. Yan si Bongbong ayaw na magtrabaho. Mas gusto pa niyan mag-podcast kesa magtrabaho. Kasi nga naman, mahirap talaga i-evaluate yung mga secretaries mo. Imaginein mo na lang meron siyang ilang secretary. Do you expect alam niya yung trabaho ng bawat isa dyan? Baka nga hindi niya kilala na itong si ganitong individual secretary sa ganitong ahensya walang alam yan, maniwala kayo. Pero mga bossing, kung matatandaan ninyo, noong panahon, mga bossing ng noong panahon ng nito ni Abalos Kupal. Natatandaan nyo si Abalos, di ba? Ganyan din ang ginawa ni Abalos Sabi niya, talamak, kaliwat kanan, talamak. Ang korupsyon, ang kahayupan sa PNP. Kaya pinagre-resign natin lahat ng full-fledged colonel at general. Pag-resignin natin sila para yung kasi nga meron daw drug lord. Meron daw police na drug lord na nasa listahan nila na binibigyan nila ng pagkakataon. Di ba sinasabi ko sa inyo, example ko sa mga kumpanya na binibigyan nila ng pagkakataon to save face. Mag-resign na lang kayo. Tapos makukuha nyo pa rin yung inyong mga yung inyong mga pensyon. Hindi pa kayo mapapahiya at makakasuhan. Mag-resign lahat tapos ibabalik na lang natin yung mga matitino. Tang-ina niyan. Ano nangyari ron? Tatanungin ko kayo. Sabi ko sa inyo, iisa lang ang style ng mga bobong to Si Abalos at saka yan si Bongbong. Iisa lang ang style ng mga kawatan na yan. Ganyan lang ang style ng mga incompetent. Hindi pala kawatan. Hindi naman sila kawatan. Mababait yan yan ang yung mga incompetent na tao, ganyan ang takbo ng utak. Dahil hindi nila kayang diretsuhin yung tao, wala silang ebidensya, gagawan nila ng issue, tatakutin nila para mag-resign na lang, tapos wala na silang problema at gawaing tamad nga yan. Ang nakaisip niyan si Abalos. Siguro nung natalo si Abalos nito nakaraan, putang ina, nag-usap na naman yung dalawang tokmol na yan. Tapos sinabihan siguro nito ni Abalos na ganito gawin mo, putangin nang yan, wala ka nang magawa Wala ka namang alam sa bayang Pilipinas, wala ka naman talagang plano sa Pilipinas. Di mo rin alam kung paano mo patatakbuhin tong Pilipinas. Ganito na lang gawin mo para merong bagong issue, mapag-usapan na bago, mawala dyan sa issue ng BICAM, sa GAA, mawala issue ng impeachment at saka nung pagpapatapon mo kay Duterte sa ibang bansa. Ayan, kunyari, willing ka na makipagbate, na ayusin ang pamahalaan mo, tanggalin yung mga tao, mga incompetent sa gobyerno mo. Hindi ba? Sino dito nakakatanda? Ganyan-ganyan yung ginawa ni Abalos nung siya'y DILG secretary. Lahat ng mga pulis, ng koronel, pinag-resign niya. Para daw mawala na yung mga drug lord. Sabi ko nga, kung meron talagang drug lord na pulis, bakit kailangan mong pag-retirein? Bakit hindi mo ikulong? Hindi ba kung ikaw sa sarili mo, alam mo na itong general na to, koronel na to, sangkot sa droga, bakit hindi mo kinulong? Bakit pinag-retire mo? Tapos binayaran mo pa ng retirement pay? Di ba ganyang kagago ang utak ni Abalos? Buti na lang dinanalo. At ni Bongbong. Tama, mali. Ngayon, style lang nila to, mga kupal na yan. Style lang nila yung mga, kunyari, pinagre-resign lahat, resign. Ginagawa nilang tanga tao. Kunyari, pinag-resign niya, pero putangin na, hindi rin niya papayagan magsialis yung mga yan. Kita mo kung di ba gunggong.
Tinan mo kung hindi gunggong itong mga tokmol na to. Kayo naman, paniwala kayo. Umpisa pa lang, alam ko na may hokus-pokus to eh. Mambubudol talaga. Putang ina, sinungaling yung mga yan. Huwag kayo maniniwala sa mga hayop na yan. Pinag-resign mo. Tapos, ang tanong, sinong mga papalit? Wala. Habang hindi pa nakakahanap ng kapalit, sila muna yung mga sekretary. Putang ina niyan. Di wala. Kung pinag-resign mo na tapos sila pa din, di wala rin kwenta yung pinag-resign mo na yan. Bopols talaga eh. Diba? Sobrang bopols talaga. At saka nasa na yung yabang neto ni Claire Castro. Na sinasabi niya, hindi, mataas talaga, mataas ang trust rating. Magaling kami, magaling yung gobyerno. Putang ina nyo, bakit nyo pinagre-resign yung mga tao? Kasi, pinagre-resign nila kasi underperforming. Akala ko ba magaling ang gobyerno nyo? Bakit may mga underperforming kayo na mga empleyado? Hindi competent yung mga empleyado kasi yung nag-hire hindi rin competent. Bobo yung empleyado, kaya bobo pati yung nag-hire dun sa empleyado. Katulad ni Claire Castro. Si Claire Castro, sabi ko nga sa inyo, walang hiya talaga yung tao na yan. Walang hiya yan. Bigyan mo yan ng baston na gawa sa tae. Bigyan mo ng baston na gawa sa tae yan. Sasabihin niya yun ang pinakamabangong baston sa balat ng Pilipinas. Ganyan bigyan mo si Claire Castro ng resignation letter niya, pipirmahan na lang niya. Putang ina, para sa kanya promotion 'yan. Ganyan kahina ang kukote niyan or ganyan kasinungaling niyang hinayupak na 'yan. Kaya nga sabi nga nila, kailangan natin ng madaming Claire sa gobyerno. Kaya siguro nakita ni Bongbong Marcos na si Claire kahit tanga effective si Claire in fairness kahit gaano mo hiyain, kahit na anong kabalbalan yung ginagawa niya araw-araw, kahit puros katangahan, kabubuhan, nakakadiri at nakakahiya na, tayo na sobrang effective niya kasi talagang wala siyang pakialam. Kumbaga sa kapal ng muka, alam niyo yung tsinelas na Rambo, ganun kakapal ang pagmumukha niyan. Walang kahihiyan yan. Sabi ko nga sa inyo, minumumog niyan yung pride. Walang ka-pride tong taong to. And it reflects kung anong klaseng leader meron tayo sa Pilipinas. Isang leader na wala ring hiya. Isang leader na makapalang muka. Mantakin mo, parang sinasabi mo na ikaw lang ang magaling, hindi marunong yung mga hinire mong tao. Tinanggal mo sila kasi ikaw lang ang matino. Gago. Alam mo ba na ang mga aso ang mga leon, mag-alaga ka ng 10,000 leon. Pero kung ang leader niyan, kuting, putang ina yung mga leon na yan, parang mga pusa yan, gumaganon yan. Maniwala ka. Pero kung ikaw mag-alaga ka ng 1,000 aso, kahit puro Shih Tzu yan, at saka Dalmatian, at saka mga Chihuahua, kung ang leader ng mga yan, dragon, kung dragon ang leader ng mga putang ina, parang mga dragon din yan. Ganon. Nagre-reflect yung mga galaw ng tao mo doon sa nag-uutos sa kanila. Tamad yung mga nasa gobyerno kasi tamad yung presidente. Bobo yung mga sigadon. Bobo yung mga nasa gobyerno kasi bobo yung nag-uutos. Diba? Ganun naman talaga mag-alaga ka ng 100 leon kung pusa ang amo niyan. Tangina lahat ng leon na yan, puro pusa umasta yan. Maglagay ka ng 100 aso. Kung leon yung kanilang amo, putang ina parang mga leon yan. Alam nyo ba yung Lhasa Apso na
Maliit na aso yung makapalang buhok. Para siyang Shih Tzu. Alam mo ba, Tibetan Asa Lapso yan. Yan ang mga aso ng mga royalty sa Himalayan. O sa Himalayan. Himalaya. Tanginin yan. O basta dyan sa Himalaya. Yan ang mga aso ng mga royalty. Alam nyo kung bakit? Sobrang protective ng aso na yan. Feeling nila when they look at themselves in the mirror, mga leon sila. Pero ang liit nun, ganito lang yun. Pwede mo nga tadyakan yun eh. Pag kinagat ka nga nun, pwedeng putang ina, baka maputol pa yung ipin nun eh. Pero ganun yung mga aso na yun. Kasi nga, kapag nasanay talaga sila at tinrain sila, yung lahi nila na maging tagapagtanggol ng mga royalties diyan sa Himalayas. So ang aso, kapag ang leader leon, parang leon yan. Pero ang mga leon, pag ang leader si Bongbong, puta parang mga zombie yan. Hindi ba kaya yung mga revamp na yan, katarantaduhan yan. Ginawa na yan ni Abalos, hindi yan nag-effect. Ano nang balita doon? Ang dami pa rin droga, ang dami pa din mga pulis na sangkot sa drugs. Di ba? Umalis na lang si Abalos, hindi niya pa nagawa yung niya. Hindi niya pa nagawa yung kanyang mandato. Hindi ba? May mga nagsasabi sa akin, si Trillanes daw ilalagay sa DILG. Huwag nga kayong fake news, hindi totoo yan. Kasi baka hindi pa ngayon, kasi may 1 taon na ban yan. Lahat ng mga tumakbo sa posisyon ngayong sa eleksyon, lahat ng tumakbo bawal umupo sa gobyerno sa loob ng 1 taon pagkatapos ng eleksyon. So kung magiging DILG Secretary si Trillanes, sa sa 2026 pa yan. Malabo na yan, malabo pa yan. Putang ina yan, pag nilagay mo si Trillanes DILG, hindi naman yan law enforcer. Putang ina, wala namang alam sa buhay yan. Huwag nga kayong But anyway, sobrang engot nito ni Bongbong, malay mo. So, ganyan ang ginagawa ng mga yan. Tatanggalin, kunyari, nag-resign, kunyari, para masabi, may ginawa. Pero kung titingnan mo, itong mga nangyaring ito, na mga pagre-resign ng mga tao na yan, puta, mayroon bang yan sa buhay natin? May significance ba sa buhay natin? Magmumura ba bigas? Mawawala ba krimen? Di ba? Aabuso pa rin sa kapangyarihan mga hayop na yan. At tingnan mo, yung malicious mischief na kaso ni Abalos, dismiss na. Bakit? Sino ba ang hepe ng Department of Justice? Si Boying. Bahala na kayong mag-mathematics. Yung anak nga ni Boying nahulihan ng droga na-acquit Di ba? Yung anak nga ni Boying nahulihan ng droga, na-acquit Puta, si Abalos pa kaya, best friend niya yan. Di ba? Pero hindi pa ngayon. Huwag kayong mag-alala. Yung mga nadidisappoint dyan sa pag-acquit yung pagka-basura ng kaso ni Abalos, na ikinaso ni Pangulong Duterte, malicious mischief, mababa lang yan. Isa lang yan sa mga libo-libong kaso nila. Relax. When the right time comes, pagdating ng tamang panahon, putang ina, basyo lahat yan. Maniwala kayo. Again, sa 2028, it's gonna be VP Sara Duterte, and VP Sara will not take all of what happened in the past lightly. Lahat yan, putang ina, nakamlista yan. Kalma lang. Kaya ko Abalos, na-acquit ka. Na basura, tapos tuwan-tuwa ka, sabi mo gumagana batas. Putang ina mo, gumagana pala batas. Ba't pumayag kayo pamigay si Duterte sa dahig? Bobo kayo, putang ina nyo. Mga hayop kayo, mga ginagawa nyo sa Pilipinas, kayo lang nakikinabang. So ito, pakinggan naman natin itong mga itong tawag din tungkol sa yung history na lang ng mga revamp. Tingnan muna natin yung history ng revamp bago natin pag-usapan yung mga ibang issues tungkol sa revamp. Sige, pasok. Balita sa cabinet revamp o yung malawakang pagbalasa ng Pangulo ng kanyang gabinete na madalas ginagawa kapag problemado ang isang administrasyon.
Tingnan mo na lang ang nakaraang 4 na administrasyon sa nakaraang 25 taon. Sa kanilang lahat, si dating Pangulong Gloria Arroyo ang may pinakamarami at pinakamalawak na mga cabinet revamp. Una, dahil si GMA din ang pinakamatagal na nanungkulan sa kanilang 4. Umabot po siya ng 9 na taon. At pangalawa, ang kanyang administrasyon din ang tinamaan. Alam mo, ito ang difference between Bongbong Marcos and Pangulong Duterte. Pangulong Duterte, kilala niya yung mga inilalagay niya. And Pangulong Duterte knows whether yung nilagay niya nagmalabis o hindi. Bibigyan ko kayo ng isang example. May inilagay yan sa Department of Agriculture, Kaliwete. Nung pagdating niya nung pagpasok ni Pangulong Duterte sa gobyerno, nilagay niya bilang cabinet secretary, isa sa mga makakaliwa. Isa sa mga makakaliwa. Siya, pinabayaan niya kasi nga, rally ng rally mga gago na yan eh. Kala mo sila nang may alam ng mga sistema sa gobyerno. Binigyan niya ng pagkakataon. Sige, diyan ka sa Department of Agriculture, palaguin mo. Tangina, alam niyo kung ano nangyari? Kada may re-raid din na kampo ng mga komunista, teroristang NPA, yung mga sundalo, puta, may mga nakikitang sako-sako na bigas ng NFA. Walang hiya na yan. Putang ina, sa Department of Agriculture, puta yan, yung mga bigas pinapadala, libre bigas yung mga NPA, hayop. Kaya ginawa nito ni Duterte, sinibak niya yun. Ganyan si Duterte, alam niya kung anong ginagawa mo, kung gago ka o hindi. Pag nilagay kita dyan, I expect you to perform. Pero hindi kita iiwanan. Alter ego kita eh. Lahat ng mga secretaries, alter ego yan ng presidente. Kung ano yung sinasabi niyan, yun ang posisyon ng presidente pagdating sa ahensya na yan. Ngayon, kung hindi nagpe-perform yan, putang ina, ibig sabihin, bobo yung utos sa kanya, instruction sa kanya, netong presidente, alter ego nga eh. Kung bobo yan, di bobo din yung presidente. Ganon si Pangulong Duterte, alam niya kung sino yung mga nagpe-perform, sino yung hindi. Sisibaking ka talaga niya. Kahit sino ka pa. Kaya nga ang sabi niya may friendship ends when my duty to the people begins. Kahit kaibigan kita, if you are not performing, sorry ka. Sisibakin talaga kita. Yun ang kaibahan ni Bongbong Marcos kay Duterte. Si Marcos walang bayag. If you ask him kung kamusta ang Department of Agriculture, sasabihin niyan, okay naman. Kumusta ang Department of Science and Technology? Okay naman. Laging ganun. Pero ngayon, pag tatanungin mo, putangin nang yan, kung kamusta, wala. Basta tanggalin sila lahat. Tanggalin daw lahat, hayop. Di ibig sabihin, ikaw naglagay sa mga yan, di ibig sabihin, tanga ka. Ng sunod-sunod na mga skandalo na nakaapekto sa kanyang popularity at performance ratings. Mula po sa Oakwood Mutiny noong 2003, kung saan nagrebelde ang mga tropang Magdalo, hanggang sa 2004 elections kung saan mahigpit ang labanan nila ni Fernando Poe Jr. Ang unang cabinet revamp ni Arroyo, 2 buwan lamang matapos ang 2004 elections na yan. Si VP Noli De Castro, ginawang pinuno ng HUDCC, at si Mike Defensor naman ay nilagay sa DENR. Ang bagong Executive Secretary si Eduardo Ermita, sa DFA si Alberto Romulo, DepEd si Butch Abad, Justice naman si Raul Gonzalez, Defense si Avelino Cruz. Ang pangalawang cabinet revamp ginawa matapos ang Hello Garci scandal, kung saan hiniling ni Pangulong Arroyo sa isang opisyal ng COMELEC na siguraduhin na meron siyang 1 milyong botong lamang sa 2004 elections. 10 miyembro ng gabinete ni Pangulong Arroyo nagbitiw noong Hulyo 2005 dahil nga sa Hello Garci scandal, at hiniling... Nagbitiw ng kusa. Dahil sa iskandalo, may mga delikadesa itong mga kupal na ito. Yung ngayon, may mga delikadesa pa. I serve at the pleasure of the president. Tapos nag-resign. Bukas, nandoon pa rin sila sa opisina. Anong tawag doon? Di joke time. Ang tawag doon, di budol. Tangina, lokohin nyo pa kami. Bantayin mo yung mga malalaking pangalan. Yung mga malalaking pangalan, puta sila pa din yan. Maniwala kayo sa hindi. Sila pa din yan. Kita mo, tinanggal si Bersamin. Ay, hindi. Nag-resign si Bersamin. Tinanggap? Hindi. Katulad dito, si Bobo Gadon.
Hindi daw siya kasali. Magkagalit sila ni Claire. Pareho kasi silang tanga. Bawal lang maraming tanga masyado sa gobyerno. Kailangan isa lang. Gustong tanggalin ni Claire Castro si Gadon. Wala naman daw sin silbi. Bobols daw eh. Ano sabi ni Gadon? Di ako kasali. Sabi ni Claire, tanga, kasali ka. Tanga na nga ako eh. Tanga ka pa. Dapat isa lang. Kaya ayun, nag-courtesy resignation din si Gadon. Bukas, siya pa rin ba ang advisor for poverty alleviation? Oo, siya pa rin. So anong kwenta ng mga resignation na yan? Wala. Nila ang pagbibitiw ng Pangulo. Si Finance Secretary Cesar Purisima, Budget Secretary Emilia Bongcodin, Education Secretary Butchas Advisor Ging Deles. Bagi po sila ng tinatawag kalaunan na Hayat 10. Pero sinubukan silang unahan ng Pangulong Arroyo. Nag-anunsyo si Arroyo ng malawakang cabinet revamp kasama yung mga nagbitiw na opisyal. Hindi nagtapos ang problema ni Arroyo dyan. Taong 2006, nagdeklara siya ng state of emergency dahil sa withdrawal support ng ilang elite military units. At noong 2007, Manila Pens. Wala nang ganyan eh. Wala nang ganyan ng mga militar ngayon. Yung mga alam nila yung nangyayari sa bayang Pilipinas, magwi-withdraw sila ng support sa presidenteng tanga. Wala nang ganyan ngayon. Yung mga general ngayon sa Armed Forces of the Philippines, putang ina. Puros mga bakla yan. Tinan mo yung nakaraan. Mayroon rape. Yung dalawang sundalo, ni-rape daw sila ng general na bakla. Mga supot na. Yung mga general natin ngayon, putang ina, yung mga breed ng matatapang na general, yung mga general na talagang sumusunod sa konstitusyon, wala na yun. Retired na yung mga general ngayon at saka yung mga papalit, putang ina, yung mga manika. Mga manikin. Mga walang utak, mga walang puso, yung mga yan. Ang importante sa kanila, yung pension nila. Importante sa kanila, sweldo. Yan. Pero mahal ang mga mahal nila ang Pilipinas, hindi na. Wala nang ganoon na military katulad nito nila Kirubin na may withdraw, may support to this government. Putangin nang yan eh. Saan ka makakita ng ganyang presidente? Putangin nang yan, yung eleksyon dinadaya. Kita mo si Arroyo, nakalaya. Siege, nagrebelde muli ang mga rebeldeng sundalo na dati nang nakakulong. Enero 2009 naman, isa na namang cabinet revamp ang inanunsyo ng Malacanang pero hindi na ganun kalawak. Nang bumaba si Arroyo sa pwesto, nakuha niya ang pinakamababang satisfaction rating ng kahit sinong Pangulo. 7 sa bawat 10 Pilipino. Satisfaction rating ni Gloria negative 13. Tayo na yan. Ang hindi natuwa sa kanyang panunungkulan. Si dating Pangulong Benigno Aquino naman, walang malawakang balasahan. Ang ginawa lamang niya ay i-reorganize ang gabinete sa 5 grupo, gaya po ng Good Governance and Anti-Corruption or Security, Justice and Peace. Si dating Pangulong Duterte naman, marami ang pinaltan sa kanyang gabinete pero hindi po sabay-sabay, pa isa-isa lamang. Kung meron mang isang grupo na tinanggal, ito po yung mga nominado sa kanyang gabinete ng National Democratic Front bilang bahagi po ng peace-building initiatives nung unang bahagi ng kanya. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Pinagtatanggal niya yung mga NDF, National Democratic Front. Kasi nga gusto niya talagang mawala na yung politika. Kaya nga pinalibing din niya si Marcos Sr. Para sana move on na yung Pilipinas. Pero wala, hindi talaga obra. Ang Pilipinas talagang hindi uubra na may mga ganyan-ganyan. Katulad nito, mga bossing yung kay E.S. Bersamin, katulad sinasabi ko sa inyo, di ba, nag-resign si Bersamin. Kahapon, tuwan-tuwa pa tayo. Kita mo, hindi pinayagan ng presidente. May mga pa-resign pa kayo nalalaman eh. Tangina nyo, tanggalin nyo kung sino yun. Tinanggal nyo na si Arnel Ignacio eh. Bakit hindi nyo tanggalin yung iba? Kasi nga, walang bayag. Tsaka hindi niya alam anong reason niya ba tatanggalin. Wala siyang reason. Halimbawa, itong Department of Science and Technology. Bakit siya kailangan palitan? Ano ang ginagawa ng DOST na rason kung bakit hindi nagpe-perform yung opisina mo? Hindi niya alam. Itong MMDA chairman, bakit mo papalitan?
Anong ginagawa niyang hindi rason bakit mababa ang trust rating mo? Hindi rin niya alam. Walang alam yan. Kaya nga pag tinanong mo yung gunggong na yan, wala talagang alam. O mamaya makikita nyo yung yung kanyang PCO, walang alam. O ito, nag-resign. Anong nangyari? First, I would like to announce that as far as I am concerned, the Executive Secretary, the President declined the courtesy resignation that I tendered. And just this morning, he communicated to me that I have his full backing. Hindi tinanggap yung resignation nito. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, joke time lang yan. Joke time lang. Si Boyeng hindi rin niya tatanggapin. Yung isang Rimulya sa DILG, hindi rin niya tatanggapin yan. Maniwala kayo. Ang tatanggapin lang yan ng mga resignation, yung mga nasa baba, yung mga hindi kilala. Paki naman natin dun. Pero yung mga key positions, Department of Justice, DILG, diyan sa Department of Agriculture, DSWD, pucha lahat yan key positions. Department of Tourism, yung may mga pera, PAGCOR, diba, amusement and gaming and amusement board, customs, yung mga yan, puta yan yung mga pinagkakakitaan nila dyan, hindi tatanggalin yan. Style nyo bulok. Ayan na buhay na patunay nag-resign na. Dapat irrevocable. Kung concern kayo talaga sa Pilipinas, lahat ng mga nag-resign na mga secretary, advisor, lahat dapat irrevocable resignation ang ginawa nyo. Hindi na pwedeng bawiin. Siyempre, tainan yan. Kayo magkakaibigan, kayo magkakasapakat eh. Ang problema nga ni Bongbong Marcos, bukod sa sarili niya, yung mga nakapaligid niya kung kayo yung mga nagkakamal dyan ng mga limpak-limpak, syempre, hindi kayo tatanggalin yan. Kaya wag nyo na lokohin ng taong bayan dahil yan. Dahil puros kabulastugan lang yung mga style yung bulok na mga yan. Kaya ito, pakinggan natin si Sal Panelo kung anong masasabi niya patungkol dyan sa mga pinagre-resign na yan. Ito, galing to sa gabineteng matatag ni Pangulong Duterte. Tingnan natin kung ano masasabi niya. Kasunod ng panawagan ni Pangulong Marcos Jr. ng courtesy resignation sa kanyang gabinete, binanatan siya ng isang dating opisyal ng palasyo na nagsabing mahina ang kanyang liderato. Samantala, tiwala rin ng opisyal na panalo si VP Sara sa impeachment dahil hindi raw babanggain ng mga politiko ang sentimiento ng taong bayan. Si Carlo de la Peña sa balita. Ang tingin talaga sa kanya, mahina ang liderato niya at pinapatakbo ito ng mga nasa likod niyang either kamag-anak o kaalyado. Tanga talaga. Talagang itong mamang to, puppet. Kung mas matalino pa nga yung puppet dito. Yung puppet walang utak pero matalino yun. Ito putahin to tao. Tao pero puppet ito talaga wala talagang kaalam-alam to. Tingnan mo, mukha siyang tanga dun sa interview nila ni Katon Ying. Sino nakaisip nun? Putya ina, ikaw ba? Papapayag ka? Na gagawin mong tanga yung sarili mo sa interview? Ikaw mismo nag-initiate? May utak ba yung mga gagawa ng ganyan? Tsaka sinong tanga ang magsasabi na you are doing a good job tapos pinagre-resign mo lahat yung mga yung mga gabinete mo. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, this happened during Abalos time. And same Apple ito, mga bossing. Itong resignation na to, pusta tayo wala ito. Ginagawa lang nila ito para lang malihis yung usapan. O at least they are trying dahil nga makakapal na mga mukha nito kahit ilang beses sumablay itong kumag na to. Walang pakialam yan. Putang ina, wala nang kaluluwa yan Walang hiya yan. Kumbaga sa sa tao, ang vitamins niyan, morphina at saka anesthesia. Makapal lang mukha kahit kurutin mo yung mukha niyan, hindi na mararamdaman yan
Kahit magmukhang tanga sila ngayon eh. Sanay na silang magmukhang tanga kasi yun talaga yung standards ng trabaho nila eh. Tingnan mo si Claire Castro. Araw-araw ginagawang tanga ni Eden. Putangin nang yan. Kuha pa rin ang kuha ng tanong kay Eden. Ganong kakapal ang mukha niya ni Castro katulad nito amo niya. Kaya doon siya nasisira. Ito ang naging komento ni dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo kaugnay sa uri ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasunod ito nang naging panawagan ni Marcos Jr. ng courtesy resignation sa lahat ng miyembro ng kanyang gabinete. Sa loob daw kasi ng 3 taon ay hindi natutukan ng maayos ng kanyang administrasyon ang mga tunay na isyong kinakaharap ng bansa tulad ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kriminalidad at mga illegal na droga. Ito masasabi natin na if I am a foreign investor, kaya bagsak na bagsak yung foreign direct investment natin eh. Oo eh. Kung ako ang foreign investor, makikita ko yung leader ng pupuntahan kong bansa ganito. Kalambot, putang ina parang bulak. Mantakin mo as easy as ikaw ang naglagay sa tao, kaya mong tanggalin yan. Di ba? Disposable. Lahat ng posisyon sa gobyerno, lahat ng inilalagay mo dyan, replaceable, ikaw ang boss eh. Manta kung as simple as tatanggalin kita because you are not performing, hindi niya kayang gawin. So mahina, walang bayag, walang backbone, at walang kaalam-alam mga bossing. Bakit pa ako mag-invest sa Pilipinas? Kung yung bansa na to wala matinong leader. Droga. Isa sa mga dahilan nito ang pagpili niya ng mga miyembro ng gabinete na may mga pagkakataong pumapalpak sa kanilang ginagawa kaya nasisira siya sa mamamayang Pilipino. Kaya hindi rin naiwasang maikumpara ni Panelo ang uri ng pamumuno ni Marcos Jr. sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero si Duterte no courtesy resignation, he will fire you. Pagpasok pa lang ng isang kabinete meron, minura niya na eh. You're fired! Ganun siya. Yun ang ibang klaseng leader yun. Ang harap-harapan. Samantala pagdating sa napipintong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay naniniwala ang dating palace official na iisiping mabuti ng mga senador na tatayong Ayan. O di ba? Plain and simple, si Pangulong Duterte, sabi ko nga sa inyo noong mga panahon na hirap si Pangulong Duterte maghanap ng mga cabinet secretaries kasi lahat yan merong lahat yan merong mga personal na agenda yan. Nung hirap na hirap siya at tag-iisip siya kung sino yung mga ilalagay niya mga cabinet secretary, alam mo sinong nag-advise sa kanya at kinausap niya? Pumunta siya kay Pastor Apollo Kibuloy at si Pastor Apollo Kibuloy ang nag-advise sa kanya, kunin mo yung mga uniformed personnel, yung mga retired military personnel. Why? Because they are yes man. Ibig sabihin, when you ask them to do something, they'll just do it. Kung whatever it takes, whatever happens, they will just do it. Result-oriented ang mga yan. Oo. So, ayun ang ginawa ni Pangulong Duterte. Pinagkukuha nga niya yung mga magagaling na mga retired military kahit hindi nila alam yung trabaho, considering na may mga empleyado naman yan eh. O basta ilagay mo na leader dyan matapang. Yung hindi uncorruptible. O ayun, pinaglalagay niya. Hindi ba? Ano nangyari sa gabinete ni Pangulong Duterte? Pag meron siyang gustong ipatupad, hindi ba? Ganito gusto ko, magdagdag ng sweldo sa mga pulis at sundalo. Wala tayong pera. Anong walang pera? Huwag kayong magnakaw, may pera tayo. O kita mo, nairaos niya. O pandemic, o kita mo, nairaos niya. O yung gera, o kita mo, nairaos niya. Yung mga bagyo malalakas, yung mga pagputok ng bulkan, o kita mo, nairaos niya. Wala tayong kakampi na Amerika, wala tayong kakampi na EU, o kita mo, nairaos niya. Alam mo kung bakit? Political will. Kasi matibay ang sandigan. Matibay magdesisyon ng presidente ng Pilipinas. Hindi hindi putyo-putyo. Hindi ba? O ito, katulad nito, pakinggan naman natin itong balitang ito. Hindi yan. O itong balitang ito, palaban na may respeto. Tangina, paano naging palaban yan? Paano naging palaban yung ulul na yan?
Kaya hindi niya kayang komprontahin kung hindi niya kayang i-identify alin sa mga gabinete niya at sa mga ahensya ng gobyerno yung hindi nagpe-perform kaya mababa yung trust rating niya. O hindi ba? O pakinggan natin. Palaban na may respeto, yan daw ang uri ng Pangulong mayroon tayo ngayon ayon kay Palace Press Officer Tangin na talaga, no? Antindi talaga nito ni no? Ito ang sabi ni ni Palace Press Officer Secretary Claire Castro. Kasunod yan ang pagpapahain ng Pangulo ng courtesy resignation sa mga miyembro. Ayan ang sabi daw ni Claire Castro. Sabi ko sa inyo Si Claire Castro, bigyan mo yan ng hamburger na ang palaman bubog. Basta si Bongbong Marcos ang gumawa, puta kakainin yan. Tapos habang dumudugo yung bunganga niya, sasabihin niya safe na safe ito. At ito ang pinakamatasarap na sandwich sa buong mundo. Puta yung aso, di ba? Meron daw respeto si Marcos. Putang ina niya, sinira nga nila yung simbahan ng KOJC, may respeto ang hayop na ito. Sabi ko nga sa inyo, masahol pa sa aso ang tingin ko sa taong yan Mas mababa pa sa dagang kanal na may galis Ang tingin ko diyan kay Bongbong Marcos, matapos niyang babuyin ang isang religious organization. Dahil lang yung religious organization na yun, isang buhay na halimbawa ng kahinaan mo, na ikaw, ang tagal-tagal nyo ng bilyonaryo, wala kayong ari-arian katulad ng mga ari-arian ng KOJC. Kaya gusto nyong kamkamin, yung mga ari-arian din ng mga kupal kayo, ginawa nyo yun para lang dyan, para lang kamkamin yung mga ari-arian nila. Mga hinayo pa kayo, tapos may respeto ka? May respeto kayo? Anak ng tinapay talaga to si Claire. Sabi ko nga, di ba, si Claire Castro, bigyan mo ng baston na gawa sa tae. Sasabihin niya na yun ang pinakamagandang baston sa balat ng lupa. Ng kanyang gabinete. Ayon kay Castro, matagal na raw sinusuri ng Pangulo ang kanyang gabinete. Iimbestigahan ang pagkakasangkot ng mga opisyal sa korupsyon. Matagal nang sinusuri? Paano? Hindi pwedeng sinusuri lang tapos lahat puro salita lang. At iba pang mga anomalya, at kung mapatunayang hindi na nagiging asset ng gobyerno ang sino man sa kanila, ay tsak daw na tatanggalin sa pwesto. Bibigyan din daw sila ng pagkakataong magpaliwanag sa kanilang pagkukulang bago magdesisyon ang Pangulo. Gago, di ba? Gago, di ba? Tinan mo. I am the President of the Philippines and I'm requiring all of my cabinet secretaries to tender their resignation. Maganda nga sana. To tender their irrevocable resignation. Because I want to listen to people. Gago, kung nakikinig ka talaga sa tao, ikaw ang dapat umalis. Tanga, kahit iwan mo lahat ng cabinet secretary mo. O iwan mo lahat ng mga cabinet secretary. Gusto mo ilagay mo si Trillanes tsaka si Lariga doon sa pinakamataas na posisyon Okay lang, basta mawala ka. Palitan natin yan ng mas maayos na leader. Sabi ko sa'yo, magiging matino yung mga tao na yan. Pero kapag ikaw bilang mahinang nila lang, nilagay mo yung mga yan, tinan mo pinapaalis niya. Tapos ngayon sinasabi niya, pagagawin daw niya na sulat itong mga cabinet secretary at sabihin kung ano yung mga ginawa nilang mali at ginawa nilang kasalanan. Putangin na yan. Ba't hindi ikaw ang magpunta sa isang ahensya, i-evaluate mo, and then yung makikita mo, halimbawa, sabi ko nga sa inyo, punta ka Department of Agriculture. Yung mga tao dyan, walang ginagawa. O ikaw mag-evaluate on your own. Pa-explain nyo sa akin, ba't wala kayong ginagawa dito? Di ba ganon? Hindi yung i-explain mo sa akin bakit ka dapat magstay. I-explain mo sa akin ano ang mga naging kasalanan mo, bakit kailangan kitang tanggalin. At tinan mo yung sinabi ng gunggong. Sa kanilang pagkukulang, bago magdesisyon, bibigyan din daw sila ng pagkakataong magpaliwanag sa kanilang pagkukulang. Bibigyan daw niya ng pagkakataong magpaliwanag sa kanilang pagkukulang? Gago pala talaga to Umalis yung mga yan, hindi din naman nila alam kung ba't sila aalis Basta lang sinabi mo na mag-resign sila, kaya sila nagre-resign. Halimbawa ko, si Larry ka dun. Larry, nag-resign ka. Bakit ka nagre-resign? Sabi nyo kasi. Anong reason? Anong kasalanan mo? Tangina, hindi ko nga alam
Ikaw tong pa-resign ng pa-resign eh. Tapos tatanungin mo ko kung anong naging pagkukulang ko. Siyempre sasabihin ko sa'yo, wala akong pagkukulang. Tanga ka ba? Oh, halimbawa si Boying. Oh, sir, I am tendering my resignation. Oh. Okay, oh, why are you tendering your resignation, sir? Because you said so. We serve at the pleasure of the president. You said that we need to tender resignation. That's why I'm tendering my resignation. Okay, so what have you done? I don't know, sir. Oh, so what are the negative things that you've done? For me to accept this. Actually, sir, wala. Nag-resign nga lang ako dahil sinabi mo. If that's the case, edi balik ka na sa posisyon mo. Di ba ganun ka bobo eh? Parang inang yan, sabi ko, gagawa lang kayo ng istorya eh, yung pantanga pa eh. Hindi kayo makakalusot sa mga Duterte. Wala na, laos na kayo. This remaining 3 years of your term, napaalis na kayo. We are just waiting for you to leave the office. Yun lang talaga. Yun, if there's something that we are excited about this next 3 years, that's when the time comes that you are getting out of Malacanang. Yun yung talagang excited kami. Pero sa mga gagawin mo tungkol sa ekonomiya, mga gagawin mo wala na yan. You could have done it, or you should have done it noong 2022 pa, noong pagkapanalo mo. Kung wala kang nagawa sa 3 taon, there's no way na may magagawa ka pa sa panibagong 3 taon. Ang ikli-ikli na nga eh ng term ng isang presidente. Mantakin mo si Pangulong Duterte, 6 na taon yung kanyang termino. Bitin na bitin pa kami. Bitin na bitin kami sa 6 na taon. Kulang na kulang. Gusto nga nila i-extend eh. Mantakin mo ikaw, meron kang 6 na taon, sinayang mo yung 3 taon. Anong significant ang magagawa mo? Anong malaking magagawa mo sa loob ng 3 taon na ikababago ng buhay namin? Wala. O, inaantay na lang namin. Alam mo, ang pinaka magagawa mo para sa bayang Pilipinas, yung pag umalis ka na dyan sa pamahalaan. Yung sa pag-alis mo sa June 2028, pag-alis mo ng Malacanang, yun ang pinakamagandang nangyari sa bayang Pilipinas sa loob ng 6 na taon. Wala nang iba pang mas gaganda dun, sir. Oo. Kaya nga sabi ko nga eh, kung gusto mo na ngayon pa lang mas sumaya tao sa'yo, ngayon pa lang gusto mo na talagang palakpakan ka ng taong bayan, ngayon pa lang talagang mabawi mo man lang yung mga kasalanan mo na sa nakaraang 3 taon, mag-resign ka ngayon, umalis ka, umuwi ka na, tapos kahit si ano na ilagay natin dyan, kahit yung nagtitinda ng tahong dun sa palengke, ilagay natin dyan, pwede na yun. Baka mas matalino pa sa'yo yun. Basta wag lang ikaw, wag si Amy, wag yung mga anak mo. Basta wag lang yung lahi nyo na mga kawatan. Okay na kahit sinong umupo dyan. Puta, gusto mo ilagay na natin dyan si Dilima eh. Para lang matapos na. Puta, ganun na kami kadesperado, sir. Oo, magkakaroon ka lang ng silbi sa bayang Pilipinas kapag ka nag-step down ka na. So, kung matapos mo tong 3 taon mo pa, kung buhay ka pa niyan, humihinga ka pa, at okay na. Kahit wag ka nang magdala ng kahit dali mo na lahat ng gamit ng Malacanang kung gusto mo, kaya sa'yo na yung Malacanang. Wala na kayong problema. Tutan, mga patay gutom naman kayo sa Malacanang. Gusto niyo sa inyo na yan. Okay na, kahit isasogo na lang namin yung susunod na presidente. Si Inday Sara, kahit sasogo na lang mag-opisina, okay na yan. Bago magdesisyon ang Pangulo. Huwag po nilang isipin na magkakaroon ng stability o anumang komosyon. Diba? Kagulo. Gago. Ang ina mo, wala naman kami iniisip, tanga. Wala na kami iniisip. Ano ka ba? Wala kayong kukwenta-kwenta lahat dyan. Lalong-lalo ka na. Putangin na hindi namin kayo iniisip. Oo, kami, ang ginagawa na lang namin, ini-expose na lang namin yung mga kabulastugan nyo. Pero yung may iniisip mo, natatakot tong tao dahil baka magkaroon ng gulo. Gago, matagal na magulo. Nung umupo kayo dyan, nagkagulo na. Ano pa ikakatakot natin? O natatakot ang tao dahil baka magkaroon ng instability. Gago, matagal na tayong pabulusok eh.
Pinagsasasabi mo. Tuhan. Dahil ito po ay bibigyan lamang po kayo ng mga tao na nanarapat sa pwesto. Tarantado. Bibigyan mo kami ng tao na nararapat sa pwesto. Tangina niyan, tapos ang mag-hire sa tao na yan, tanga na si Bongbong. Eh putya kina, anong kinaibahan yan? Pag nag-hire yan ng tao, kung gaano siya katanga nung hinire niya yung mga tao ngayon, kaya hindi nag-click yung gobyerno niya, I am sure, parehas na proseso yung gagawin niya. Maaari yung asawa niya yung isa sa mga mamimili. So, ganun pa din. Mga kolokoy pa din yung ilalagay niya dyan. Anong pinagbago nun? Hindi ba? Palitan mo yung bulok ng isa pang bulok, ine-expect mo na magbabago? Wala na, Claire. Ano ka ba? Pinagsasasabi mo. Ang Pangulo ngayon ay isang palaban na may respeto. Utang ina, no? Saan kumukuha ng kapal ng mukha talaga to, no? Palaban na may respeto? Palaban saan? Tangina, kung palaban ka, hinarap mo si Boying Rimulya at sinabi mo sa kanya, Boying, tender your resignation. I want a clean slate in the Department of Justice. Resign now. Wala nga siyang ganun eh. Tapos may respeto? Paano may respeto? Meron bang may respeto na ganyan? Punsang inang yan. Lahat no, halimbawa ako nagtatrabaho ako ng maayos. Hindi ako katulad nung ibang mga sekretary ng Pilipinas na puro kawatan. Halimbawa yan, si Solidum. Si Solidum ng Department of Science ba? Yan, si Solidum. Punsang tinu-tinu niyan. Yun na lang ang matino sa gabinete mo eh. Tinanggal mo, pinag-resign mo pa. Nasaan yung respeto doon? Ni hindi mo ako i-evaluate. Ni hindi mo inaalam kung ano na ba yung nagawa ko sa ahensya ko. Basta na lang pinag-resign mo ko. Tapos ganun-ganun na lang. Bigla na lang may kapalit na ako. Nasaan ang respeto doon? Ang respeto, Claire, kinakausap mo yung tao at sinasabi mo sa kanya, sa mukha niya, kung ano yung problema at pagkukulang niya. Para kung meron siyang dahilan, may reason siya at mali ka doon sa mga paratang mo sa kanya, maririnig mo. Ito hindi. Ayaw ko silang kausap. Ganito yung mga mata pobre. Lahat ng mga katulong sa bahay, palitan. Sir, mababait pa. Paano yung mga nagluto? Wala akong pake. Palitan lahat yan. Wala kasing mga personal na attachment si Bongbong Marcos doon sa mga gabinete niya. Hindi katulad ni Pangulong Marcos Pangulong Duterte na yung mga gabinete niya importante sa kanya. Si Marcos, ang tingin lang niya sa mga gabinete niya are just people. Katulad din natin ng mga Pilipino, wala namang pakialam sa atin yan eh. Ganon din sa gabinete. Pinakita niya na wala siyang pakialam. Whether you're performing or not, my trust rating is going down, lahat kayo must go. Tapos mag-hire kayo ng tao. Sinong ilalagay natin dito, Mr. President? Ewan ko, bahala kayo. Di ganun din. Walang respeto. Hindi ba? Yan ang kaya sabi ko sa inyo itong si Claire Castro, wala to. Wala talaga to, mga bossing. Bago tayo magtapos, pakinggan ninyo itong video na to. Follow-up question, Eden Santos, Net25. Okay. Yusek, good morning po. Yung pong cabinet revamp, hindi po ba iyon layon na ilihis umano yung sisig sa Pangulo? Dahil diba? Yung ba? Ang galing talaga nito ni Eden eh. Layon ba nitong revamp na ito na ilihis yung sisi sa presidente? Kasi bumabagsak yung niya. Parang spaghetti pababa ng pababa yung ratings niya. So ayaw niyang aminin na dahil sa kanya, kaya mababa yung ratings niya, ayaw na sa kanya ng tao, kaya papalitan na lang niya or kunyari, nagkaroon siya ng revamp, kunyari pinagre-resign niya, para lang masabi na meron siyang ginagawa, pero wala. Parang lang yan, bahay mo, sabi ng nanay mo, hoy, wala kayong ginagawa, magsilayos na kayo dito ha. Tas ang ginawa mo, para kunyari may ginagawa ka, putyang ina, kunyari, inarrange mo yung mga upuan. Itong isang upuan, nilagay mo doon, itong isa nilagay mo dyan. Tapos yung TV, tinaob mo. Para lang masabi na may ginawa ka, pero ganun pa rin, makalat pa din.
wala pa rin sinaing, hindi pa rin kayo nakakapamalengke. So para lang masabi na meron siyang ginawa, meron siyang pronouncement. Pag-resignin lahat yan. O, so paano po, pag nag-resign sila, so anong mangyayari? O, sila pa din. Akala ko ba pinag-resign? Oo nga, pinag-resign ko lang, pero sila pa din. Nasa akin naman yan kung tatanggapin ko, hindi. O para lang yung mga tao, mga tanga-tanga mga supporter ko, masabi lang na masipag ako at may ginagawa ko na kasi sasabihin na naman ng mga vlogger niya, kita nyo, ang galing talaga ni BBM, kaya ba nila yan? Ang talino talaga ni BBM, pinalitan lahat ng mga sekretary niya, ganyan katapang yan, talagang gusto niyang mapaganda Pilipinas. Ang tanong, may natanggal na ba? Walay. Kung binabanggit niyo po na yung performance ng ilang mga cabinet secretaries, since sila po ay nagsisilbing alter ego ng Pangulo, hindi. Yes, alter ego ka ng Pangulo. Therefore, your performance reflects kung anong klaseng training ang ibinigay sa'yo ng amo mo. Kung anong itinuro sa'yo ng amo mo, anong mga goals ang sinet ninyo ng amo mo. Pero kung ang goal ninyo ng amo mo magnakaw lang, maging palamuti lang dyan, putang inang yan. Tapos tatanggalin ka, yun lang ang utos sa'yo. Di ba papayag ka ba naman nun? Kaya nga kung ako sa mga sekretary na to, gusto ko lang sabihin sa inyo, wala kayong bilang kay Bongbong Marcos. Nilagay kayo dyan ni Bongbong Marcos para sa tuwing sasablay siya, meron siyang sisisihin. Oo, ganun lang yun. Pero yung inilagay kayo dyan para maging epektibo kayo, wala. Wala kayong lahat pare-parehas, wala kayong mga nagawa. Po ba parang sa kanya rin yun na babalik? Kaya nga po tatanggalin. Gago! Kaya daw tatanggalin. Alter ego nga, hindi mo sinagot. Ang tanong nga sa'yo, hindi kaya inililihis lang niya? Dahil mahina siya, kaya isinisisi niya sa mga tao niya, alter ego? Kaya nga niya tatanggalin Oo, kaya nga, kung tatanggalin yung tao na yun, dapat pati siya tanggalin na din. Hindi ba? Tanggalin na din siya. Ikaw din, tanggalin ka na din. Hindi, pero alam mo, bilib ako dito kay Claire. Sabi ko nga sa inyo, kailangan natin ng mga tao na katulad ni Claire Castro. Ito si Claire Castro na kahit na nasusunog na yung bahay, positive pa din. Nasusunog yung bahay. Okay yan, at least, para bukas maraming uling. Ganun yan, si Claire Castro katanga. Sabi, kahit na anong itapon mo kay Claire Castro na problema para sa kanya, yun, magandang bagay yun. Kahit na anong ginagawa ni Bongbong Marcos, kahit natutulog na lang si Bongbong. Magaling pa rin si Bongbong para sa kanya. Ganyan talaga, sabi ko nga sa inyo ganyan talaga pag alipin ka, ganyan pagkaaso ka. So ang ganda ng tanong ni Eden, Madam, hindi kaya parang nililihis lang? Ang sagot niya, kaya nga natin tinatanggal Kaya nyo tinatanggal, kasi nililihis nyo? Di inamin niya, ito pa isang tanga. Para po mas mapaganda pa ng Pangulo ang performance ng kanyang administrasyon. Galing, di ba? So para daw, mas mapaganda pa ni Bongbong yung administrasyon niya, tatanggalin niya tao. So parang ganito parang ganito yung sinasabi nitong tanga-tanga na to. Maganda naman ang serbisyo, maganda naman ang kita natin, maganda naman ang lahat ng mga ginagawa natin, walang kaproblema. Pero mas gusto ko, mas malaki pa kita natin. Mas gusto ko, mas maganda pa yung mga programa natin. Anong gagawin natin? Tanggalin mo yung mga tao, magpalit ka ng bago. Ganyang kagago si Claire. Kasi kung ako, maganda naman pala yung ginagawa, di mag-set tayo ng mas mataas na mag-set tayo ng mas mataas na target. Halimbawa, target natin, na-hit natin yung 100%. Di next cycle, ang target natin, 150%. Same na tao, same na sistema, mas sisipagan lang, may hit natin yung mas mataas, na-hit natin ulit. Sobra pa. Next cycle, 200% na yung target natin. Ganun. Pero yung sasabihin mo na maganda na ginagawa ng gobyerno natin ngayon,
Ang ganda ng patakaran, lahat maayos. Kaya palitan natin yung mga tao, maghanap pa tayo ng mas magaling para mas gumanda pa yung gobyerno. Abay, tanga. Anong klaseng kukote yan? Kaya nagagalit si Hindi daw ganyan ang kung papaano magtanggol kay Bongbong. O pakinggan nyo kung papaano magtanggol talaga dapat kay Bongbong. Dito ko talaga masasabi na si Presidente Bongbong Marcos ay sobrang adik. Adik sa pagmamahal sa bayan. Adik sa pagtulong sa ating mga kababayan. At adik sa kanyang adhikain na mapabuti ang kinabukasan ng ating bansa. Adik na adik. Ganyan dapat. Ito naman Claire Di ka marunong. Ganito magtanggol kay Bongbong. Hindi yung ganyan, mali-mali. Dito ko talaga masasabi. Who's the honorable members of the cabinet? Teka, may laman pa ba yung kabinete ko? Diba? Kita mo yung mga joke nila. To the honorable members of the cabinet, tinan mo you are calling them honorable. Ganito kagago at kabobo to. You are calling your cabinet secretaries, the members of your cabinet, honorable. What's the honor in this? Anong honor ang meron kung pinagre-resign mo yung mga gabinete mo? So, ano ba talaga? So, ito palang pagkakasabi niya nito kinagabihan, pinagre-resign niya, kinaumagahan, binabati niya ng honorable yung mga pinagre-resign niya. This just shows kung gaano ka bipolar ito si Bongbong. Kaya nga, kung matatandaan ninyo, yung Machiavellian, di ba, tinanong siya ni Clarita Carlos sa isang debate sa SMNI. Are you a Machiavellian? Di ba? Oo, sabi niya, yes, I'm Machiavellian. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng Machiavellian? Ang ibig sabihin po noon, I'd rather be feared than loved. Yun ang isa sa mga ugali ng isang Machiavellian. Ganun ang ginagawa ni Bongbong Marcos. I don't give a shit whether you hate me. I'd rather be feared than loved. Wala akong paki sa pagmamahal nyo. Hindi ko hinahangad yung respeto nyo. Ang gusto ko lang kapangyarihan, and I will do everything in my power to be feared. So if you don't love me, I don't care. Walang dating sa akin yan. Ganong klase ng tao itong si Bongbong Marcos. Rather, mas gusto niya na katakutan siya kesa mahalin siya. Hindi importante sa kanya yung pagmamahal nyo. Therefore, hindi kayo importante sa kanya. Kasi dito sa Pilipinas, considering na mahilig tayo mag-idolize ng tao, we always look up to someone. Lahat tayo, meron tayong someone that we're looking up to. Very emotional ang mga Filipino, family-oriented, hindi tayo liberated, medyo reserved tayo, traditional tayo, relihiyoso tayo. Ganun ang mga Pilipino. Lahat ng mga traits na sinabi ko na yan, ang core niyan, love. Oo, so mapagmahal tayo. Tapos, ang presidente natin, walang pakialam. Walang pakialam sa nararamdaman mo, kay magalit ka sa akin, basta ang importante, I have the power and I should be feared. Yun ang pinakamali sa lahat. So, ngayon ko lang nare-realize na totoo pala talaga itong sinabi ko. Merong isang bagay si Bongbong Marcos na sinabi noong 2022, that is, yung siya ay isang Machiavellian. Because he is okay and he'd rather be feared than loved. Oo. So ganito nila tayo pinaglalaruan. Tinan mo, nagbibiro pa siya tungkol doon sa resignation, mass resignation. I thought ginagawa mo ito para maging maayos ang pamahalaan mo, pero
It turned out, binubudol mo lang talaga ang tao. Dito mismo nagbibiro ka pa. Kung ikaw mismo hindi mo sineseryoso yung mga ganyang pinaggagawa nyo, paano pa kaya kami? Di mas lalo namin hindi seseryosoin yan. Who am I addressing now? Ganyan lang ang ginagawa nila mga bossing sa gobyerno. Ganito lang ang ginagawa nila, wala na silang ibang ano. Ang tingin lang talaga nila sa Pilipinas katatawanan lang. Ang tingin nila sa Pilipino mga ano lang, mga parang casts sa istorya ng buhay nila. Pero kung feeling nyo importante kayo na they're willing to break a leg for you, no. They will break someone's leg. Para lang ipakita sa inyo na they should be feared. Pero yung magsisipag sila, seryosohin kayo, iisipin yung mga yung mga pangangailangan nyo. No, I guess this video shows na hindi talaga siya seryoso diyan sa mga resignation na yan. Still making a joke pa Kasi kung si Pangulong Duterte yan, kasi the fact na ginawa mo, the fact na pinano mo na pinag-resign mo na yung tao, dapat galit na galit ka na niyan. Dapat mataas na ang tensyon. Dapat nagpupuyos ka na sa galit, namumula ka na sa galit. Pero tingnan mo, patawa-tawa pa diba? So yung revamp na yan or yung mga mass resignation na yan, yung mga inutos niya na yan, part of the ng sarsuela nila yan. Hindi na tayo dapat naniniwala sa ganyan. It's enough na kino-content natin para mas maintindihan ninyo na itong taong to, wala na tong pagbabago. And the only reason na may magagawang mabuti to sa bayang Pilipinas is pag bumaba na yan sa posisyon sa 2028. Ayan maraming salamat sa inyo mga bossing. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na vlog. Magandang araw po. Performance will start momentarily.